Tatlong partido politikal na ang nakipag-alyansa sa Administration Coalition ng Partido Federal ng Pilipinas na pinamumunuan ni Pangulong Bongbong Marcos. Mayroon pang pang-apat na seselyuhan sa katapusan ng Hulyo. Para sa liderato ng Kamara, ang hakbang na ito ay para siguraduhing kakampi o kaalyansa ng Partido Federal ni PBBM ang lahat ng major political parties sa bansa. Nakasulat sa kasaysayan ng Pilipinas na ang pamilyang Marcos at mga Aquino ay magkaribal, lalo't pagdating sa politika. Noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ang Partido Liberal ang tumayong oposisyon ng administrasyon at si Cory Aquino ang naging mukha nito. Pero sa panahon ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sino ba ang tunay na oposisyon? Ang Partido Liberal pa rin ba? Nagpahayag na kasi ang Partido Liberal na bukas itong makipag-alyansa sa Partido Federal. Matatandaan na dati nang sinabi ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mukha ng oposisyon ngayon, habang si Vice President Sara Duterte naman ang puso ng oposisyon. Pero kamakailan lang ay may panibagong hugot si Attorney Panelo. Wala nang oposisyon kahit nga yung media. Dapat ang pinaka-oposisyon sa lahat ng namamahala sa gobyerno yung mainstream media. Kasi sila, ang kanilang responsibilidad ay ipahayag parating sa taong bayan ang nangyayari sa gobyerno at lahat ng mga katiwalian. Ang mainstream media ay may mahalagang papel sa paghubog ng kamalayan ng publiko at pagbibigay ng impormasyon na humuhubog sa mga saloobin at opinyon ng publiko. Parte rin sa kanilang tungkulin ay punahin ang mga maling gawain ng gobyerno at pasiglahin ang debate. Pero paano ito mangyayari kung hindi lahat ng bagay ay ibinabalita? Tulad na lang nung naging National Day of Protest ng Hakbang ng Maisog noong 30 ng Hunyo, tikom ang bibig ng mainstream media. Ang nasabing grupo ay nananawagan ng transparency, accountability, peace at security sa gobyerno. Nagkaroon ng sabay-sabay na kilos protesta sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin sa ibang bansa tulad ng Hong Kong, Japan, France at Republic of Ireland sa parehong araw. Pero tanging ang SMNI lang ang nagbalita nito sa mainstream media. Samantala, matatandaan na noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, panay ang puna ng mainstream media sa administrasyon, lalo na't mismo kay Duterte. Hindi pa nagtatagal na sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na wala raw ginawa ang dalawang nagdaang Duterte administration at Aquino administration sa Yolanda Rehabilitation Program. Pero sa katunayan, 85% ng kumpleto ang nasabing proyekto sa simula ng termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero may pumunabas sa mainstream media sa sinabi ng Pangulo, ilan lang kasi ang malakas ang loob na ibalita ito habang ang iba tikom ang bibig. Sa huli sinabi ni Attorney Panelo na kung ang mainstream media ay tumahimik na, ganoon din ang gagawin ng politiko. Wala talagang tumahimik na sila. Kung sila tumahimik, na yun ang kanilang pinakatrabaho, di lalo na politiko. Ang politiko kasi, mag-uoposisyon lang yan para i-project ang kanilang mga sarili, hindi para sa interes ng taong bayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Sara Santos.